Naghahanap ka ba ng mechanical keyboard pero tight lang ang budget mo? Baka ito na ang para sa'yo. Ang Attack Shark X65 Pro HE. What's up sa inyo, napakaman, at ngayon re-reviewin natin tong keyboard na to. And kamusta kaya siya after 1 month? Ito ang specs ng X65 Pro HE. Bali mga man, start tayo sa design. Yung design niya ay parang abstract na wave. Hawig nga siya nung kay PewDiePie. Tapos yung mga number tsaka yung letters, yung mga function sa bandang ibaba para malinis lang ibabaw, makita lang yung design. Minsan nakadapa naman yung keyboard natin, hindi natin nakikita. Kaya makikita na natin siya sa gilid. Then next naman, meron ditong volume knob. Next naman, itong nasa ibabaw, may makikita kayo, 2.4G para yan sa dongle. Tapos yung gitna niya is off. Tapos yung right side naman niya ay Bluetooth. Tapos meron tayo ditong USB Type-C para sa charging. Then yung dalawang function is Windows tsaka Mac. Sa left side tsaka right side naman, wala siyang design. Sa ilalim naman, meron siyang 4 na rubber feet. Tapos meron din siyang kickstand. Bali dalawa yung function niya, isang maliit tsaka malaki. Yun nga lang, pagka ginamit nyo yung maliit, huwag nyo pipwersahin buksan yung malaki kasi masisira siya. Kailangan ibaba nyo muna yung maliit bago nyo iangat yung malaki para sabay silang aangat. Bali baklasin natin tong escape para makita nyo yung loob. At ito ang itsura niya. Kapag ibabalik nyo naman siya ay diinan nyo lang. Ito naman yung tunog niya. Bali mga man, punta laki sa website nila, yung qmk.top. Tapos add lang nyo yung device nyo. Madedetect naman agad siya basta naka wireless kayo. Pag connected na yung keyboard nyo, may makikita kayo ditong function sa gilid. Itong keyboard settings, meron ditong 4. Custom keys, magnetic switch, advanced key, tsaka other settings. Start tayo dito sa custom keys. Ito yung mga lang to, yung combo keys. Sample tayo, caps lock. Pagka pindutin nyo yung caps lock, meron kayo hanggang 3 characters na pwedeng gamitin sabay-sabay. Tulad yan, ABC. And confirm lang natin. Then sample tayo dito sa taas. Pag pindutin natin yung caps lock, yan, automatic siya. Hindi mo na magamit yung caps lock, pero ayan, lumalabas yung mga combo keys. Ayan, marami siya, baba nyo lang. Meron ditong basic characters, tapos extended characters. Then next, meron ditong macro settings, then functions. Then ayan, pwede nyo rin siya i-disable para halimbawa kung ayaw nyo gamitin yung space, kung dahil trip nyo lang, disable nyo na lang yan. Then next, dito tayo sa magnetic switch. Lahat yan naka-default ng 2.0mm. Then halimbawa, gamitin natin itong Windows. Then yan, pwede nyo adjust dito gaano kalalim or gaano kataas. Sample tayo dito, halimbawa yan. Pipindutin ko na itong Windows. Ano? Diba? Pakita ko sa inyo. Ayan o. 1 port lang yan, napipindot na agad siya. Then testingin natin yung pinakailalim. Yan. Ayaw na sila sa kalate, ayaw na. Kailan diinan.
kailangan dulo bago siya gumana. Bali mga man, lahat yan naka-default ng 2mm. Sa advanced key, ito medyo nakakatuwa to guys. Halimbawa, ito yung sample na game natin GTA. Pag pindot natin yung W, walk lang siya. So pag kailangan natin mag-sprint, pipindutin mo pa yung shift. Yan, para makatakbo siya. Ngayon mga man, may mga trick dito sa advanced key na hindi nyo diniinan yung W, walk lang siya. Tapos pag diniinan nyo, tatakbo na siya. So paano gawin yon? Pindutin nyo lang to, tas yung W. Dito sa unang box, wala pa tayong napipiling function. So hanapin natin yung W. Ayan. Then may makita kayong apat dito na symbol. Itong una, yung pag diniinan nyo siya, hindi na kailangan sagad, automatic mag-activate na siya. Tapos itong sunod, pag diniinan nyo siya ng todo, doon lang siya gagana. So, ito rin din sa kabila, release. Ito yung unang function natin sa taas na W, unang square. Pindutin lang natin tong plus. Then, drag nyo lang sagad. Ibig sabihin yan mga man, pag pinindot nyo yung W na hindi nakadiin, walk lang siya. Tapos itong second natin, hanapin lang natin tong left na shift. Mag-activate lang tong left shift natin na may combination ng W kapag sinagad naman natin siya ng diin. So, itong pangalawang symbol, dyan tayo mag-add. Tapos, drag lang natin dito sa release. Tapos, i-confirm nyo lang. Then, balik tayo sa GTA. Ito guys, pag hindi diniinan masyado, walk lang siya. Nakikita nyo ba? Pag diniinan natin, yan, tatakbo na siya. Kahit hindi na tayo mag-shift, automatic, nagsisprint na siya. Very useful siya sa mga laro, syempre. Ayan. Pagka hindi masyado diinan, tapos pag didiinan, takbo na siya. Hindi mo na kailangan mag-shift. Next, other settings. Madali na lang siya gamitin. Sa gilid, function layers. Ayan. Makikita nyo naman kayo na bahala gumamit dyan ng mga custom keys ko nung trip nyo sa buhay. Tapos sa gilid, macro editing. Tapos light settings. Ito makikita nyo yung settings ng is wave. So, palitan natin ng starlight halimbawa. Yan. Stick, di ba? Pwede rin yung palitan ng kulay. Ito, pinutin nyo lang yung custom. Marami siyang light effect, kaya kayo na bahala mamili. Tapos dito sa baba, may makikita kayo kung ilang percentage na yung battery nyo. Tapos ito yung model ng inyong keyboard. Tapos naka-dangle tayo, kaya 2.4G siya. Sobrang dali lang yung gamitin guys. And nakakatuwa siya kasi tulad dito sa advanced key, maraming combination na pwedeng gamitin. Tapos pag maselan kayo sa pindot, ma-adjust nyo lahat ng trigger. At dito na nagtatapos ang aking video, and I hope na nag-enjoy kayo, and please like, follow, and subscribe, and see you on my next video. Peace!